Hindi natin alam kung dapat ba tayong matawa o sumakit ba ang ating ulo sa logic na pinapakita o pinipresenta sa atin ni Senator Judge Robin Padilla dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sipin niyo, ano ba yung logic ni Robin Padilla? Ang DepEd daw ay dapat bigyan ng confidential funds kasi merong rebel recruitment sa primary at secondary schools. Kung ganyan ang logic, di bigyan din natin ng confidential funds ang CHED dahil may recruitment sa mga college students. Bigyan na din natin ng confidential funds ang Department of Agriculture dahil may recruitment sa hanay ng mga ating magsasaka. Pati na din Department of Labor, sali na natin, bigyan ng confidential funds dahil meron ding recruitment sa mga manggagawang Pilipino. Pag ganyan, ubos ang pera ng bansa. Puro confidential funds na lang, parang Davao City. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista na pag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yon? Opo, mayor Opo. ng Davao. Yan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yon? Hindi ko po gaanong napakinggan po yun. Hindi po ako aware doon. Opo. Putulin natin sandali ang video para sa paglilinaw kasi maaaring mang-mislead ng mga nanonood dito sa sinabi ni Senator Judge Robin Padilla. Una, tamang sabihin ni Robin na mayor si Sara Duterte ng Davao City mula 2016 hanggang 2022. Pangalawa, tamang isipin na bilang mayor ng Davao City, binigyan si Sara Duterte ng konseho ng Davao ng confidential funds na umaabot ng 2.7 billion. 2016, 114 million. Noong 2017, 293 million. Noong 2018, 420 million. Noong 2019, 2020, 2021 at 2022, 460 million kada taon. Pangatlo na paglilinaw, ito yung tingin natin pinakamahalaga. Yung sinasabi ni Robin Padilla na sa Davao merong mga lumad schools na infiltrated ng NPA, hindi po yun sa nasasakupan ng Davao City. Hindi po yun sa nasasakupan ni Mayor Sara Duterte. Yun po ay sa Davao del Norte, hindi sa Davao City. To be specific, ito po yung infiltrated lumad schools na nasa munisipyo ng Talaingod at nasa munisipyo ng Kapalong. Ito pong Salugpungan, Tatano, Ikangon, yun yung mga learning center ay nasa Davao del Norte, hindi Davao City. Sana nilinaw yan ni Senator Judge Robin Padilla. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, tanong ko kay Ilian, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante? Tama, responsibilidad po ng DepEd Secretary na ang mga mag-aaral ay ingatan at hindi mawala sa tamang landas.
Pero hindi po responsibilidad ng DepEd Secretary na lumaban sa rebelde gamit ang 10 milyong confidential funds. Walang expertise ang DepEd para dito. Wala silang mekanismo, wala silang kagamitan, wala silang sundalo. Ang trabaho ng DepEd ay mag-coordinate sa AFP para kontrahen ang galaw ng mga rebelde. Opo, yung binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits. 11 elementary schools. 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 2016 to 2018 ay 5.8 billion? Yung sa, Oo po o hindi? Ma'am, please. ano, pwede pong pakiulit? Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion. Alam niyo po ba yon? Sinabi po ng NICA. Hindi ko po narinig yun sa Opo. news. Sa palagay niyo po ba, sapat yung budget na magkano po ba ang sinasabi niyo? 500 million ba ang naibigay? Pero yung Kasama na po yung sa Vice President at sa DepEd. 612 Kumpara niyo po point- sa 5.8 billion. Sapat po ba yon? Kung magsalita itong si Senator Judge Padilla, parang si Vice President Sara, ang OBP at ang DepEd, ang Armed Forces of the Philippines. Sir, kung may 5 billion po ang mga rebelde sa 2 taon, katumbas ng 2.5 billion bawat taon, ang Department of National Defense ay may budget na 295 billion kada taon. So 2.5 billion laban sa 295 billion ng Department of National Defense. Hindi ko pa sinasali ang mga confidential funds dyan. Sa 295 billion ng DND, ang 282 billion po niyan, repeat 282 billion, ay napupunta direkta sa Armed Forces of the Philippines. Dapat alam ni Senator Robin Padilla yan dahil sila ang nag-approve ng budget. Ang punto, para kay Padilla, dapat bigyan ng confidential funds ang DepEd para lumaban si rebelde. Dahil daw may recruitment sa elementary at high school. Kung ganyan, tulad ng una nating sinabi kanina, bigyan na din natin ng confidential funds ang CHED, ang DA, ang DOLE at iba pang mga ahensya dahil may recruitment din ang rebelde sa kanilang mga hanay. Pero alam naman natin na nabubulagan o nagbubulag-bulagan lang itong si Senator Robin. Gusto lang niyang i-justify ang confidential funds ni Sara Duterte na kanyang kaalyado. Okay lang naman yun. Choice niya yun eh. Pero sana, huwag niyang bulagin o i-mislead ang mga mamamayan sa kakaiba niyang logic.